Okay, situation. A beam with width B is equal to 300 millimeters and depth D equals 600 millimeters is to be pre-stressed. Considering a 15% pre-stress loss, compute the value of the pre-stressing force P in kilonewtons and eccentricity E in millimeters due to the following condition. For number one, if the compressive stress is 21 megapascals. So for number one, actually sa number one, madali lang itong number one because sinabi niya lang na yung cross-section ng beam is subject to a compressive stress of 21 megapascal at wala siyang binanggit kung saan yung particular stress na yun, kung saang location or kung saang fiber, implicating that the entire section is subjected to a compressive stress of 21 megapascal. So meaning, dahil yung buong section ay subject sa constant na compressive stress, therefore the whole section or the cross section is actually loaded. No? So ibig sabihin, yung pre-stressing force natin ay will have a zero eccentricity for number one, no? Kumbaga parang ganito, for number one, let's say, ito yung side view ng beam natin. Ayan, side view. Tapos kunwari, ito yung cross-section. Okay, and then let's say ito yung width B. And that is 300 millimeters. Okay, and then yung depth D is 600 millimeters. Okay? So, in order for our entire section to be subjected to a constant stress of 21 megapascal, then our tendon should be at the centroid. No, nasa centroid. So, nandiyan yung tendon natin. Kaya mangyayari kapag meron ka ditong pre-stressing force, ayan, pre-stressing force P, P na lang, no, initial pre-stressing force yan. Um, okay, so, and then, syempre, i-counteract yun na tong force P na to. Ayan. So, ang magiging compressive stress lang daw dun sa section ay 21 megapascal. So, dito sigurado na tayo na ang pwede nating masagot is either letter A or letter C. Okay? So, yun, kasi, again, wala naman siyang binanggit na specific location kung saan yung sinasabi niyang compressive stress. So, in short, this is for the entire section. Okay? So, that means eccentricity is 0. Alright? So, i-define lang natin. So, take note din na kailangan i-consider yung 15% pre-stress loss. So, therefore, the stress of the entire section, for number one, is compressive. So, assume natin na positive yung tension and then negative yung compression. So, meaning, dahil compressive stress ito, that will be negative 21 and that will be equal to simply P over A. So, P over A. So, yung A natin will just be 300 by 600. Okay? Yun nga lang, we have to consider the pre-stress loss na 15%. So, therefore, ang magiging remaining pre-stressing force natin would be 1 minus 0.15. Or simply 0.85 or 85% na lang. So, from there, we can solve for and by the way, this should be negative kasi that is compression. So, anyway, negative na yun, magka-cancel lang naman kasi pure compression naman siya. So, therefore, our required P for number one must be 21 times 300 times 600 over 1 minus 0.15. Okay, and that gives us, so by the way, this value is actually, sorry, but, tama, 21. So, this value is actually in Newton kasi if you would look at the units, okay, so the units is, di ba ito ay naka-megapascal? Megapascal ito. Tapos itong ilalim naka-millimeter squared. So para maging um,
megapascal yan. So, dapat itong value nito is naka-Newton. No? So, ibig sabihin, itong nakuha ko is naka-Newton ito. Okay, naka-Newton yan. So, para maging kilonewton yan, we just need to divide this by 1,000. So, pag divide natin ng 1,000, that's supposedly 4447.06. 4447.06 kilonewton. So, this should be the correct answer. Okay? So, what if hindi natin kinonsider yung pre-stressing loss? No? Halimbawa, hindi natin kinonsider. So, let's see. So, kung hindi natin kinonsider yung pre-stressing loss, ang lalabas dyan, yung 3780. Okay? So, dito sa number 1, medyo erroneous lang yan. So, dapat ito ay 447.06. Okay? So, ito yung sagot without loss. Okay, kaya lang sabi kasi sa problem, consider 15% pre-stress loss. So that's why this is the correct answer. Okay? But of course, kung board exam ito, tapos hindi naman to lumalabas, wala sa choices, tapos itry mo na walang losses at nandun to. So sigurado, nagkamali si examiner. No? So malamang hindi niya dito na-consider yung loss. Kaya ang mas practical na isagot, itong letter C. If this is the board exam, ha? If this is the board exam. Pero kung hindi naman, we are just looking at the correct and proper solution. This should be the correct answer. Okay? Next, number 2. For number 2, if the compressive stress at the bottom fiber is 21 megapascals and the tensile stress at the top fiber is 21 megapascal. No? So ano naman daw yung magiging values ng pre-stressing force at saka nung eccentricity E. So of course, sa number 2, iba na yung condition. Meron na tayong magkakaiba or varying na stress sa kada location ng section. At dahil doon, that indicates that merong eccentricity na involved dito. Okay, so tingnan natin. So, i-drawing ko ulit sa side view, yung beam natin. So, ito naman yung cross-section view niya. Okay, so same lang yan. Bali, at ito ay 300 millimeters. At ito ay 600 millimeters. Okay? Ayan. Okay? And then now, ang sabi niya sa atin, sa top fiber daw, or sa bottom fiber, bali dito yon, meron daw 12, meron daw compressive stress na 12 megapascal. So, ibig sabihin, this is under compression. No? Under compression ito. Tapos, sa top fiber naman, ay tensile stress. So, ibig sabihin, this is tension. So, ibig sabihin, pag dinrawing natin yung, ano dyan, yung stress diagram, lumalabas na tension ito. Okay? Tapos, yan, tension yan. Tapos, compression dito. Yan. So, tension ito, tapos compression dito. Okay, so yung stress sa top is positive, ano to, 2 megapascals. While yung stress sa bottom is compression, ano? So, negative 12 megapascals. Ayan. So, ganyan yung mangyayari. So, ngayon, halata naman na dahil nasa bottom yung compression, dahil dito yung compression, so dapat yung moment natin, ganito ang itsura. Di ba? At para maging ganito ang itsura ng moment natin with respect sa neutral axis, okay, with respect sa neutral axis. So, of course, dapat yung tendon natin nasa ilalim. Diba? Dapat nasa ilalim yung tendon natin. Para, pag nag-apply ka ngayon ng compressive force dyan, no, P, so magkakaroon ka dito ng compressive force P, na pag ganyan. So, or i-counteract na lang yan, nito, ng compressive force P, tsaka nung equivalent na moment. Okay? Na kung saan yung moment na yun is P times E. So, ibig sabihin,
potentially, nandito yung tendon natin. Okay? At ito ngayon yung eccentricity natin. Ayan. Alright? So, paano natin isa-solve yan? So, bali, ang gagawin lang natin dyan ay i-define natin yung computation ng stress dito sa top. Tapos, i-define din natin yung computation ng stress sa bottom. Again, keeping in mind that this is our convention. No? Positive yung tension, negative yung compression. So, let me start sa top. So, ang stress sa top, combination lang nung P tsaka nung M. So, dahil yung P will cause a compressive force, so P over A. Okay? Tapos yung moment will produce a tensile force sa top. Di ba? So, that's why plus M C over I. Okay? So, ganyan lang. So, dahil ang top ay tension, so this will be positive 2 megapascals equals negative P, hinahanap natin yung P. Tapos yung area natin is just 300 by 600. Ngayon, para maging kilonewton yung consideration natin sa P, maglalagay na ako dito ahead ng times 1,000. Para kumbaga, isipin ko na yung P na yan ay nakakilo newtons. Okay? Plus MC over I. So yung M natin is once again P times E. So P, gawin ulit nating Newton. Tapos yung E natin hinahanap din. Okay? And then what will be our C? So yung C natin ngayon, dahil ang tinutukoy natin or ang dinidefine natin na na fiber is yung sa top. So, di ba, ang definition ng C do sa formula ng MC over I ay distance ng fiber in question from the neutral axis. So, yung C natin, lumalabas lang na mula dito hanggang dito. So, ibig sabihin, half lang ng 600. Ayan. Over I. So, yung I natin will just be 300 times 600 cube over 12. So, ganyan. Okay? And apparently, in this particular equation, wala pa tayong masasolve. No? Wala pa tayong masasolve. So, we will need another equation. And yung pangalawang equation ay pwedeng makuha natin from the bottom naman. Na kumbaga, ulitin natin to, pero bottom naman yung i-analyze natin. Kasi so far, dalawa yung unknowns natin. Yung P at saka yung E. Okay? So, doon naman tayo sa bottom. Sa bottom. Yung stress sa bottom ay equal sa, so this time, ano siya, no? Ang magbabago lang, compression lahat sa bottom. So, compression yung P over A, tapos compression din yung MC over I. Ayan. So, parehas silang compression. Okay? And ang value ng stress natin sa bottom ay compression, negative 12. Equal. So, basically, kokopyahin lang natin lahat ng sinulat ko dun sa unang equation, pero ito minus. Okay, as for the C, magkaparehas lang sila kasi kapag dito naman tayo sa bottom, ang C natin from the neutral axis papunta dyan. Eh, since ito ay rectangle, so parehas lang yung distance niya sa bottom at saka sa top. Mag-iiba lang yan, of course, kapag hindi symmetrical yung section or yung neutral axis natin ay wala sa gitna. Okay? So take note ha, itong 300 na to ay mula dito hanggang dito. Kasi ayun yung pinag-uusapan natin na stress. Pero itong 300 na to ay mula dito hanggang dito. Kasi ang pinag-uusapan na stress natin dito is yung sa top. Okay, nagkataon lang na same sila ng value. So over 300 times 600 cube over 12. Okay, so we will just need to solve these two equations. Okay? But maganda dito sa equations na to, pwede tayong mag-method of substitution o di kaya method of elimination. Mas madali dito guys kung mag-method of elimination tayo dahil for both equation, they can be represented as a factor of P. Kasi itong P na to can be factor out. Di ba? Pwede natin i-factor out ito. Ganon din dito. And kapag i-divide natin yung dalawang equations, magka-cancel yung P and we can directly solve for E. Okay? So, ganun na lang yung gagawin ko. So, bali, i-factor out ko muna yung P. So, P times, so 10 cube over 300 by 600. So, don't forget about negative. Plus, ito, 10 cube times E times 300 over 300 times 600 cube over 12. So, may ganyan. Tawagin natin ito na equation number 1.
Okay, so as for equation 2, ganun din ang gagawin ko. I will just factor out yung P. So we have negative 10 cubed over 300 by 600 plus, or rather minus 10 cubed times E times 300 over 300 times 600 cubed over 12. Ayan. And let's call this equation number 2. Okay, and from this, we can divide the two equation para mag-cancel itong P. And we can directly solve for E. So pag dinivide natin, let's say, equation 1 divided by equation 2. So what we will get is this equation. Bali, ito, ayan, okay, divided by ito. Okay, so divide. Okay, and as you can see, magka-cancel lang to. And then from there, we can directly solve for E. Okay? So para mas mabilis ako mag-type sa calculator at i-shift solve si E, lalagay ko na lang ito, no, ito, parehas ito, sa A. Parehas lang kasi yan. Tapos ito rin, parehas lang to. Tsaka to. Ay lalagay ko na lang sa B. Okay? So yan. So ganito ko siya ita-type. Tignan nyo maigi. Bali, 2 over negative 12 equals A plus B X. Tapos sa ilalim, A minus bali hindi ko isasama dito sa B yung sign, pero dito sa A isasama ko yung sign kasi parehas lang naman silang negative sa ibabaw tsaka sa ilalim. Okay, kaya dito i-minus ko BX. Ayan. Okay? And then shift solve. Ano yung A? Bali ito, negative 1,000 over 300 by 600. Yan na yung A. Yung B naman ay 1,000 times 300 over 300 times 600 cube over 12. Okay, solve for X. So, lalabas kay E, naka-millimeters na yan, is 140 millimeters. So, therefore, E is equal to 140 millimeters. Okay? Pag tumingin tayo sa choices, kahit hindi pa natin sinasolve yung P, pag tumingin tayo sa choices, isa lang dyan yung 140. Kaya ito na kagad yung sagot natin. Okay, pero paano ba i-solve yung P? So para ma-solve yung P, mamili ka lang doon sa equation 1 or equation 2 and then i-substitute mo yung E na na-solve mo. Okay? So kunwari, from equation 1 na lang. Ayan, kunwari yan. So gagawin mo lang tong 140. Okay, and then you solve for P. Okay, and solving for P, we will get, ito madali na to kasi in-store ko sa calculator eh. So 2, di ba di-divide mo lang yan? Itong naka-bracket. So that's yung alpha A ko plus alpha B tapos X. Yung E natin yung 140, di ba? Ano? Yung A, ito yung B, ito yung X, 140. So that gives us 900. Pero naka-kilonewton na yan. Okay, so that will be our answer for number 2.
So actually ano eh, meron ditong isa pang mistake, no? So meron pa isang mistake kasi supposedly nga i-consider natin yung pre-stress loss na 15%. Okay? But dito kapag nilagay mo of course yung 15% loss na yon, okay? Pag nilagay mo diyan yung 15% loss, mag-iiba yung sagot, no? Mag-iiba yung sagot. Kaya dun sa mga choices na nandito, I'm assuming na hindi talaga kinonsider yung pre-stress loss na 15%. Okay? So, just in case na ganun, no, halimbawa, kinonsider yung 15% loss, bali, magkakaroon tayo dito ng 0.85. Magkakaroon din tayo dito ng 0.85. Pero pagdating dun sa computation ng E, walang mali dito. Kasi kahit merong 0.85 ito, may 0.85 yan, tas may 0.85 din dito, magka-cancel lang din yun. Kaya it doesn't matter sa computation ng isa. What matters is kapag nag-compute ka ng P. So dapat kung gusto mo merong 15% loss, okay, yung value lang ng P yung magbabago. So bali magkakaroon ka lang dito sa denominator side ng 85%. Okay, and that would give you supposedly 1058.82. Ayan. Ayan dapat yung tamang sagot, no? Kaya lang I think lahat ng choices dito ay hindi na kumbaga ni-neglect na to, yung part na yan. Okay, neglected sa mga choices. Alright, so that's why dito, it is safe to say na kung ito yung sagot tayo sa number 2, so dapat yung sagot tayo sa number 1 is yung letter C na rin, no? Okay? And then lastly, if the compressive stress at the top fiber is 16 and 0 at the bottom fibers, so again, pinapahanap ulit yung mga value ng P tsaka ng E. So for number 3, okay, so same lang dito, halos same lang dito. Let me just copy this na lang. So ang naiba lang dito guys, sabi niya compressive stress at the top is 16. Tapos 0 at the bottom. So compressive stress at the top. At the top. Yeah. Tapos at the bottom, 0. So magbabago to, no? Magbabago. Kasi at the bottom, 0 daw yung stress. So 0. Pero sa top, merong compressive stress. So ganyan siya. Okay, so dahil dyan, it is possible na baliktad. Kasi in order for this to be compressive sa top, negative ilan yun? Negative 16 megapascals. Tapos yung stress sa bottom, 0. So in order for this to happen, kailangan yung moment natin dito, baliktad. 'Di ba? So dahil baliktad yan, ibig sabihin dapat etong tendons na to nasa taas. Nandyan. Nandyan siya. Okay? So ibig sabihin yung eccentricity natin will be taken at papunta sa taas. Pero hindi naman kasi tinatanong kung nasa top ba or nasa bottom. It's just a matter of our interpretation. So ganyan yung mangyayari. Okay? So meaning, uulitin naman natin ngayon yung mga computation natin dito sa stresses. Okay? So unahin ko na muna dito yung top, no? So yung stress sa top, so diretsuhin ko na is negative 16 equal, so compression negative P over A. So yung A natin 300 by 600. Tapos due to moment compression ulit. So P times gawin ko na tong kilonewton. So mag-multiply na ako ng 1,000 times E, tapos yung C 300, tapos yung I natin ay
um, 300 by 600 cube over 12. Okay, and once again, actually dito pwede na natin i-cancelin yung negative kasi lahat naman sila negative. So we will have 16 equals, factor out ulit natin yung P. Okay, so we will have 1,000 cube over 300 times 600 plus P, or wala na palang P, plus E. So 1,000 cube times E times 300 over 300 times 600 cube over 12. So ganyan. We can call this once again equation number 1. Okay? And then sa bottom, 0 lang. So F sa bottom is 0. Equals, sa P, compression, so negative P, gawin natin kilonewton over 300 times 600. Okay? And then dahil sa moment, it will be under tension, no? So, sa moment. So tension siya. So plus. So we have P times 1,000 times E. Ang C same lang, 300 over I. Ganyan. Okay? And kapag finactor out ulit natin yung P, okay, so we will have P times, may ganyan. And we can call this equation number 2. Okay? So we can apply the same concept as earlier. No, we can apply the same idea. However, we have to be careful na kapag ka nag-divide tayo, wag natin gagawin na kagaya nito na equation 1 divided by equation 2. Kasi pag ginawa natin yan, ang equation 2 kasi natin dito sa left side, 0 eh. Imagine nyo, ito, divide mo dito. So magiging infinity to, no? Magiging undefined. So kaya ang gagawin ko, instead na equation 1 divided by equation 2, gagawin ko, baliktad. Equation 2 divided by equation 1. Okay, para hindi mag-infinity. So, bali, ito yung nasa ibabaw. Okay, tapos divided by, ito yung nasa ilalim. So, ito, tapos ito. Okay, so again, magka-cancel ito. No, tapos itong buong to, 0 na. Okay, so basically, pag kin-cross multiply ko to dun, cross multiply ko dun, magiging 0 lang. Kaya matitira na lang sa equation natin, ito na lang. Okay, so again ha, pag kin-cross multiply ko to dun, no, 0 na rin siya. Kaya parang lumalabas na lang na ito na lang yung may iwan equal 0. Okay, and with that, we can solve for E. And that would be 0 equals, kanina nilagay ko to sa A, kaya lang yung pagkakalagay ko sa A sa kanina negative. So, gagawin natin siyang positive, kaya maglalagay ako dyan ng negative. Okay, plus um, X times B or B times X. So, ito yung sinasabi ko, pag solve ko, yung A ko kasi dyan, negative kanina nung ginamit ko. Kaya, para makorek siya, naging positive na kasi siya ngayon. Ginawa ko ano na lang, nilagyan ko lang negative sa harap. Okay? Yung B, ganun pa rin naman. So, solving for X, you will get negative 100. Okay? So, lumalabas negative 100. Okay, actually, yung negative na yun, um, balikan ko lang yung ano, no? Sa top kasi, compression siya. So, negative lahat. Tapos sa bottom, mag-positive siya.
Okay. Meron ako na overlook lang dito, guys. Dapat pala, dito sa ilalim, nung finactor out ko yung P, nakalimutan ko, negative nga pala to. So, dapat pala may minus dito. Ang finactor out ko lang dito is yung P. Ayan. So, tama lang na may negative pala dito. So, dito hindi ko na pala to i-adjust. So, negative pala talaga siya, no? Shift solve. Ayan, negative pala talaga dapat siya. Ilalabas, dapat, ayun, positive 100. Okay, so yan yung magiging eccentricity natin. Okay, and then again, to solve for P, gamitin mo lang yung isa sa mga equations mo. So, dito, para ma-solve yung P, guys, hindi natin pwedeng gamitin yung equation 2 eh. Kasi pag ginamit natin ito, naka-equate lang kasi siya sa 0. So, wala kang masosolve na P kapag equation 2 ang ginamit mo. Kaya dito tayo sa equation 1 kukuha ng relation, no? So, from equation 1. Okay, so from equation 1 tayo. So from equation 1, ano ba yung nakalagay sa equation 1? E di ano siya, 16, 'di ba ito? 16 divided by, ito na, dito ko na i-correct yung A kasi dito positive yung A eh. So negative A plus BX. Ayan. So lalabas dapat 1,440. Ito ay considering no losses ha. Considering no losses. Paano po kung may losses? Again, maglalagay kasi dapat dito ng 85% na lang. Ganon din dito, 85%. Pero pag dinivide mo sila, magka-cancel pa rin yung 0.85 na yun. Kaya ito pa rin yung lalabas sa sagot kahit na you consider the loss. Ang magbabago lang is yung P. So dapat kapag kinonsider mo yung loss, divide pa to ng another 0.85. Or that should be 1,694 considering losses. Pero wala yan sa choices, no? Wala namang 1,6 dyan. So ang tamang sagot dito is letter A. So again, lahat dito is parang nineglect ito. Okay? So in short, dito kapag hindi mo kinonsider itong losses sa number 1, yung P natin ay dapat 3,780. Alright? Another point dito sa number 3, kasi nangyari guys, yung ano natin, yung stress natin sa isang fiber sa bottom ay nag-zero. So kapag nag-zero yung stress natin dyan, actually, yung eccentricity natin, automatic to, no? Kapag nag-zero yung stress sa isang extreme fiber, nag-zero. So ibig sabihin, yung eccentricity na to, is on the uh, edge of the kern. So since stress at one fiber is zero, then E is exactly at the edge of the kern. So ano po yung kern? Yung kern ay kapag meron kang cross-section, let's say rectangle, okay? So di ba ito yung centroid niyan? So yung kern ay pag ganito yun, pag ganyan. Okay? And derivable yan from our combined axial and bending. So yung kern na yan, kung ito ay merong dimension na B, I mean na D. Tapos ito ay may dimension na B. Okay, ang dimension nito, gawin ko ng green yung kern. Ito yung kern eh. Yan. Okay, so ang dimension niyan ay B over 6. Ito namang kabila, ganun din. Okay? Tapos dito, tsaka dito sa baba, that is D over 6. So, ganyan yun.
Kaya kung alam mo yan, no? Kung alam mo na ibig sabihin yung fiber natin nandito mismo sa edge, nandyan mismo. Okay? Kaya kung nandyan mismo siya, bakit nga ulit siya nandito? Kasi nga nag-zero yung stress doon sa isang fiber. Ayan o. Since stress at one fiber is zero, matik yun, yung imo nasa edge ng kern. At ito yung kern. Okay? So dahil dyan, kung alam mo yan, edi lalabas ka agad. Ano ba yung D? 600. Oh, divided by 6. So 100. Kaya masasagot mo actually agad to. Okay? If you know this concept. Okay? So yung concept na yun. Alright? So, ibig sabihin, kasi netong curve na to, kaya sinosolve yan, kapag lumagpas ka dyan, let's say lumagpas ka dyan, magkakaroon ka na ng ano magkakaroon ka na ng tension. No? And kung i-relate mo to dun sa discussion ng footings or foundation, kung babalikan natin yun, kapag na-encounter nyo yun, makikita nyo na merong limitation yung pagkaka-eccentric ng column sa footing para ma-avoid na magkaroon ng tension dun sa soil. Which is yung soil kasi hindi kayang resist ng tension eh. Ang kaya niya lang i-resist is compression. No? So, that's why importanteng malaman kung nasaan yung kern para yung ano mo, yung column mo or yung eccentric load mo dapat nandito lang sa loob para siguradong walang tension. Yun yung idea na. Okay? But anyway, regardless, no, kahit hindi mo man to alam, basta alam mo lang mag-combine action and bending, you can still solve this problem. Alright? And that's how we solve this problem. Any